Magandang araw, Pilipinas! Narito ako ngayon sa Tarlac Agricultural University upang mag-interview ng mga estudyante tungkol sa mga nangyayaring kalamidad sa ating bansa, katulad ng bagyo, baha, lindol, landslide at pagputol ng puno at iba pa. So ngayon, nandito na ako sa loob ng Tarlac Agricultural University at ngayon ay hahanap tayo ng pwedeng interviewin sa kanilang opinyon patungkol sa mga nangyayaring issue sa ating bansa. Magandang araw po. Sino po pwedeng ma-interview sa inyo? Ako. Sige, ako na. Magandang araw. Anong iyong opinyon patungkol sa mga nangyayaring kalamidad sa ating bansa? Hindi naman po natin mapipigilan ng mga kalamidad. Pero hindi it's that mean na wala na tayong magagawa. Tulad ng bagyo, kung maayos lang ang mga nilathalang flood control project, hindi sana malala or walang masyadong pagbaha sa Pilipinas. Maraming salamat. Dapat po tayong matutong magtapon sa tamang basurahan at huwag magsunog ng plastic upang ang ating kapaligiran ay maging malinis at hindi masira. Disiplina lang po talaga ang kailangan at sumunod po sa alituntunin. As a student leader, inaatasan po namin ang pagkikipagbahagi ng iba pang organisasyon patungkol sa mga gantong issue. Hindi lang mga matataas na organisasyon ang may kakayahang marisolba ang climate change, pati na rin ang mga estudyanteng may kakayahang may bago ang pati na rin ang mga estudyanteng may kapangyarihan sa pagbabago. Ang mga klima at kalamidad ay natural at hindi mapipigilan. Ngunit huwag tayo magmaang-maangan dahil tayong mga tao din ang may gawa nito. Ako at si Pres Andy Lantil de la Cruz, hanggang sa susunod, para sa bayan, para sa Pilipinas. LGBTQ plus rights. Today, we are fighting for gender equality because everyone deserves the same opportunity regardless whether they are male, female, or identify as LGBTQ+. It's about breaking down stereotypes that limit us. I want. To be a lawyer. But you're just You're gonna fail. You're not smart. I want. To be an engineer. But you're just You're gonna fail. To be a fashion designer. You're a boy. That's so girlish. You are not. That's a girl's job. How to be, how to act, what to wear, what to feel. Let us choose quality over conformity. Ngayon, pag-uusapan natin ang SDG 2 o Zero Hunger. Alam niyo ba ang ibig sabihin nito? Yes, Marco. Yung waksa ng kabutungan tabang tulungan. Tama. Ibig sabihin nito ay siguraduhin na lahat ay may access sa ligtas at
bansang may nagugutom pa dito. Pero may magagawa tayo. Yes, Ano po ba pwede natin gawin? kahit simpleng bagay, mahalaga magbigay tayo ng food o mag-aksaya ng pagkain, sumuporta sa mga feeding programs. Yes, ma'am. Ma'am, baka pwede po tayong magkaroon ng simple food break sa school. Yung pagkukolekta ng mga pagkain, hindi natin sa mga nangangailangan. Magandang idea yan, Ana. Minsan, maliit lang ang simula, pero malaki ang nagiging epekto nito. Walang dapat magutom, Lola. Ang kagutuman ay mahirap lutasin, ngunit lahat tayo ay may magagawa kung magtutulungan ang bawat isa. Ate, tumatawag si mama. Kamusta mga anak? Kamusta ang pag-aaral mo? Ito po, ma. Tinatapos na lang po yung thesis. Malapit na pala graduation nyo mga anak. Ma, makakauwi ka po ba sa graduation ni ate? Oo naman mga anak. O siya mga anak, I'm going back to work na. Sige po, ma. Congrats, Ivory. Oo nga, balita namin kapag pa sa mga qualified na magtatrabaho sa company nila. Totoo ba? Uy, grabe naman yan. Cortez Ivory, magna cum laude. Graduate na ako, ma. Isa ako sa napili sa aming batch na makapagtrabaho agad sa isang company. Totoo ba, ate? Congrats. See, all my hard work is worth it. Huwag mo malalahatin ang tuition, libro, o renta mo anak. Basta mag-aral ka lang ng mabuti. We really appreciate it, ma. Pero minsan, pagpunta, kailangan mo bukasin naman para magkaroon kayo ng magandang buhay at magandang future. Feel bad anak. Feel motivated. Kasi nung bata ko, sa ganyang edad ko, hindi lang pag-aaral ang problema namin. Kasi bawat pera, pinaghihirapan. Kaya lubos ang pagpapasalamat namin sa iyo, ma. Because of your sacrifice to work out. Pag kailangan nyo na lang i-secure ang future. Kapag nagkatrabaho ka na Ivory at nakapagtapos ka na Miel, saka lang ako uwi ng Pilipinas at dito na lang ako magtatrabaho. Well, ma, pangako rin na tatapos ako ng pag-aaral at mag-aanap ng trabaho para mapagpunta na rito at magsasama na tayo ni ate. Pinapangako rin namin, ma, na hindi na tayo maghihirap. Sa ngayon, pabutihan mo muna ang pag-aaral mo at kami na muna bahala ni mama. Ayun, ate.